Sobrang disturbing and sobrang weird ng Japanese horror movie na to. Isang babae ang bibisita ng mag-isa sa lolo't lola niya na nasa probinsya. Matagal na siyang hindi nakakapunta dito and masaya naman siyang kasama sila, not until may makita at mangyaring tatakot nga sa kanya. Kilabutan siya nang may gawing kakaiba nga yung lolo't lola niya at nang may makita nga siyang nakatago doon sa bahay nila. Ito na nga niya aalamin kung ano nga ba yung mga nakikita niya at ano nga ba yung meron sa lugar na yon. Title ng movie, Best Wishes to All. I'll admit feeling ko, hindi ko fully nagigets yung point ng story, pero parang nakukuha ko naman yung pinaparating nila. Ang una akala ko typical Japanese horror movie lang to, not until isubo nung lola yung daliri ng lolo. Grabe, kinilabutan talaga ako dyan. Tapos tinitignan pa niya yung apo niya habang ginagawa niya yun. Rana, habang buhay na akong traumatized. Yung tipo ng movie na hindi ka matatakot but more on madidisturb ka and halfway nga ng movie, nakaganyan lang talaga yung mukha ko kasi sa utak-utak ko, what the fuck is happening? Lalo na nga nung pinakita nga yung lalaking nakatali tapos yung kinakain pala nilang miso, galing sa katawan niya. Yeah! Okay, para mas maintindihan mo tong movie na to, kailangan mo rin ng kaunting kaalaman sa mga issues sa Japan Especially yung mga issues sa mga younger people and sa mga matatanda and syempre, yung mga problema nga sa society nga nila mismo. Sa movie, paulit-ulit nga nilang tinatanong kung masaya ba siya or whatsoever and doon din iikot yung twist Kasi nga doon sa lugar nila na in order na maging masaya sila, may ibang tao na kailangan ngang maghirap in order to balance in a weird way yung society nga nila. Sabi nga doon sa nabasa ko, this film is an allegory for capitalism nga sa Japan sa panahon ngayon na applicable din naman siya sa iba't iba pang mga bansa katulad nga dito sa atin na in order para maging successful and maging mayaman, kailangan may tao ding mas mahirap kaysa sa'yo. Sabi nga nila 'di ba, hindi lahat boss kasi nga kailangan din ng empleyado and parang ganun yung pinaparating nga ng movie na to but in a weird way. Kumbaga kasi sa lugar kung saan nga nakatira yung lolo't lola, ito na yung na-embrace nga nilang culture na siguro dahil nga sa hirap ng buhay, hindi nila makomprehend na pwedeng maging masaya yung isang tao nang walang maghihirap Dagdag context na nga rin dito is yung sa mga matatanda, dito na nga papasok yung lolo't lola niya. Japan kasi sa pababa nga yung birth rate sa kanila, naapektuhan na nga rin yung ekonomiya nila. Dagmo pang mas dumadami nga yung mga matanda kaysa nga sa mga bata, tapos inaalagaan nga sila ng gobyerno and since hindi na nga rin sila makapagtrabaho, ang nagiging epekto nito, nawawalan nga sila ng mga workers to keep the machine going. Ikan natin yung idea na kapag may masaya, may maghihirap ganon, doon sa matandang lalaking nakatali nga sa bahay ng lolo't lola niya. Pinakita nga dito na para may makain nga silang masarap and mag-enjoy nga sila sa buhay, kailangan may maghirap muna na isang tao at ayun nga yung nakataling lalaki na nanggagaling nga sa katawan niya yung mismong miso na kinakain nga nila. Sobrang disturbing lang na para sumaya itong pamilya na ito, kailangan mag-suffer muna ng matanda para lang mabuhay pa nga sila Pwede mo nga rin siyang ikumpara dito sa nangyayari nga sa Pilipinas na mahilig nga tayong mag-consume ng mga bigas, nagawa nga ng mga magsasaka, na ang hilig nga natin sa mga only rice, pero yung mga magsasakang gumagawa nga ng mga bigas na yan, nagsasuffer nga sila sa pagsasaka, tapos sobrang liit lang din ang kinikita nila kasi nga hindi sila tinutulungan ng gobyerno mismo Ayun lang naman, maybe na-gets ko yung movie, maybe hindi rin, so kayo ba kung napanood nyo na to? Ano pagkakaintindi nyo? Yes na pala, I know na may mga allegory and metaphor nga sila for mga societal issues, pero for me, masyado lang siyang ambiguous, masyadong pa-mysterious, masyadong napadami, to the point that it's hard to identify or to set what's happening na in the movie. Again, ang title ng movie ay Best Wishes to All and ang total rating ko for this film ay 6.5 out of 10.